Kabanata 1471, hindi nakita kailangan dito, ibinaba ni Chad ang prutas at itinulak siya palabas gamit ang dalawang kamay, siya nga pala, tandaan na magdala ng pagkain sa gabi. Mike, ano bang problema mo? Sabi ko hindi ako aalis. Ayaw makipag-usap sa kanya ni Chad nang walang kaparerekon, kaya matapos siyang itulak palabas ay mabilis siyang bumalik sa ward at isinara ang pinto. Nag-away ba kayong dalawa? Naramdaman ni Elliot na medyo banayad ang kapaligiran. Chad, siguro nagalit ka niya, hindi? Sinulyapan ni Elliot ang mga prutas na binili niya, bakit ang dami mong binibili na prutas? Hindi mo ba gustong kumain ng mas maraming prutas para madagdagan ang mga bitamina kapag ikaw ay may sakit? Binuksan ni Chad ang bag ng prutas at kinuha ang file bag. Boss, hindi ko sinasadyang nakuha ang resulta ng paternity test mo. Nag-isip si Chad kung itatago ba niya si Elliot, palihim niyang maibabalik sa drawer ang mga resulta ng paternity test kapag hindi pinapansin ni Elliot. Sa wakas ay nagpasya siyang magtapat, si Elliot ay hindi isang tanga, ang bagay na ito ay hindi maaaring itago sa lahat. Who knows, nang marinig ni Elliot ang kanyang mga salita, bahagya lang siyang tumugon. Gusto kong sirain ito, ngunit hindi ito pinapayagan ni Avery. Alam ni Avery ang tungkol dito, nagulat si Chad, ano ang reaksyon niya? Ito ay ipinadala sa kanya ni Rebecca, syempre alam niya, si Rebecca ay matagal ko nang sinabi sa kanya ang tungkol dito, kahit nagalit siya, nakahanda siya ng maaga. Diyos ko, itong si Rebecca ay nagdedeklara ng digmaan kay Avery, ibinalik ni Chad ang file bag sa drawer. Elliot, huwag sabihin sa publiko ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iyo, hindi ko sasabihin kay Mike, nahihiyang napakamot ng ulo si Chad, I think it's better to destroy it, o babawiin ko ito para sa iyo at itatabi. Elliot, hayaan mo na si Avery ang bahala, Chad, okay? Lumipas ang oras, lumipas ang isang linggo, sa wakas ay naaprubahan na si Elliot na makalabas sa ospital. Noong araw na nakalabas siya sa ospital, sa labas ng gate ng ospital, maraming reporter na palihim na kumukuha ng litrato. Mga 2 araw na ang nakalipas, naglabas ang Sterling Group ng panlabas na anunsyo na ang chairman ng kumpanya ay binago pabalik kay Elliot mula kay Adrian. Nangangahulugan ito na ang mga dating nagnanais ng Sterling Group ay nasira ang kanilang mga pangarap. Bumalik na si Elliot, ang kanyang negosyo imperyo ay magsisimula muli ng isang maluwalhating paglalakbay. Si Elliot ay itinulak palabas ng mga bodyguard na naka-wheelchair. Ang reporter ay nag-post ng mga lihim na kimunan ng larawan sa internet na may kasamang teksto ano ang nangyari kay Elliot sa loob lamang ng 3 buwan. Bukod sa litratong kuha ngayon, may gwapong larawan din niya noong nasa loob siya. Ang dalawang larawan ay pinagsama para sa isang matinding kaibahan. Mabilis na sumikat ang Facebook na ito, maraming netizens ang nag-iwan ng kanilang mga komento. Curious, sino ang nabali sa binti ni Elliot? Si Avery ba yun? Hahaha, sa taas, seryoso ka ba? Bakit nabali ni Avery ang binti ni Elliot? Tumawa at lumuha, tumawa at lumuha, tumawa at lumuha. Nabalian din yata ng paa ni Avery dahil nagpakasal siya sa isang asawa sa Monroeville, walang nakakaalam nito, tama ba? Suportahan ang mga pisngi. Ano ang masama kung ang mga mayayamang lalaki ay nag-aasawa ng mas maraming asawa, walang sinabi ang mga asawa ng tao, hindi ko alam kung ano ang maasim ng ilang tao. No wonder hindi dumating si Avery para sunduin siya sa ospital, may problema pala sa relasyon silang dalawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Elliot, ang alam ko lang ay patuloy na tumaas ang third quarter earnings report ng kanyang kumpanya, dinala si Elliot sa kotse, at pagkatapos umupo ng maayos, tinanong niya ang driver, bakit hindi dumating si Avery? Kabanata 1472 sinabi ni Avery kay Elliot kagabi na sasanduan siya ngayon sa ospital. Pero hindi siya dumating, sinabi ng driver, may sakit si Avery. Bahagyang kumunat ang noo ni Elliot nang marinig yon. Nagising si Avery kaninang umaga at nahihilo, ang akala niya ay dahil hindi siya nakatulog ng maayos, ngunit pagkatapos kumain ng almusal ay halatang mataas ang temperatura ng kanyang katawan. Kumuha siya ng thermometer at tiningnan, at sigurado, may mababang lagnat siya. Medyo maangin sa labas ngayon, na isa sa mga dahilan kung bakit napagdesisyonan niyang hindi na lumabas. Pangalawa, natatakot siyang maipasa kay Elliot ang kanyang sakit. Si Elliot ay nagpapagaling mula sa isang malubhang karamdaman at ang kanyang katawan ay mahina pa rin at ang kanyang kaligtasan sa sakit ay medyo mababa. Nang sunduin ng driver si Elliot, nag-impake siya ng guest room para kay Elliot. Maaari lamang silang matulog sa magkahiwalay na silid hanggang sa gumaling sila. Sa kabutihang palad, kahit na siya ay may sakit, si Mrs. Cooper ay mas mabuti.
Sinabi ni Mrs. Cooper na maaaring nahawa siya ng kanyang sakit, ngunit alam na alam niya na ang kanyang sakit ay walang kinalaman kay Mrs. Cooper. Matapos sipon si Mrs. Cooper, nanatili siya sa bahay ng 2 araw, at bumalik lamang kapag hamupa ang kanyang mga sintomas. Pagkarating ko dito, lalabas lang ako ng kwarto kapag nagluluto, at nananatili sa kwarto para magpahinga sa ibang pagkakataon. Paano ito nakakahawa sa kanya? Maya-maya, ang kotseng sumando kay Elliot ay dahan-daang nagmaneho papunta sa harapan at huminto. Bumaba ang driver sa sasakyan at binuksan ang pinto sa likuran. Pagkalabas ni Elliot ng sasakyan ay binitawan niya ang braso ng driver. Gamit ang isang tungkod, humakbang siya patungo sa pintuan ng vilya. Nakapaglakad na siya ng napaka-steady, pero medyo mahirap kapag bumababa at bumaba ng bus. Nakatayo si Robert sa pintuan ng vilya, pinapanood si Elliot na nakapikit, at agad na niyakap ang binti ni Mrs. Cooper sa takot. Huwag kang matakot, Robert, iyon ang iyong ama. Narinig ni Avery ang paggalaw sa silid at agad na lumabas. May mga antipyretic sticker sa kanyang noo at may maskara sa kanyang mukha. Naglakad si Elliot sa pintuan, nakita siyang ganito, at walang magawang bumantong hininga, may lagnat. 38.2 degrees, hindi seryoso. Naglakad si Avery sa harapan niya with a nasal voice. You sleep in the guest room. Natatakot akong kumalat ang lamig sa iyo. Magpahinga ka ng mabuti, huwag mag-isip ng kalokohan. Lumapit si Elliot at hinawakan ng pisngi niya na medyo mainit. Uminom ka na ba ng gamot? Avery, uminom ng gamot sa sipon, magiging mas mabuti pagkatapos ng 2 oras na pagtulog. Elliot, uminom ka pa ng tubig, inumin. Matamlay si Avery, medyo nahihilo ako, humiga na ako. Bagamat nakalabas ka na sa ospital, dapat kang mag-ingat na hindi mabaygo sa muling pagsusuri. Magpahinga ka na, sasamahan na kita. Pagkaraang panoorin ni Elliot ang pagbabalik niya sa kwarto ay ibinaling niya ang atensyon kay Robert na nagtatago sa likod ni Mrs. Cooper. Nagtataka at nahihiyang tumingin sa kanya si Robert gamit ang isang pares ng itim na mga mata. Robert, halika rito, yayakapin ka ni tatay. Magiliw ng ngiti ang ginawa ni Elliot at napakaamo din ang tono nito. Siyempre hindi papayag si Robert na yakapin siya ni Elliot. Medyo natakot si Robert sa paraan ng paglalakad niya. Robert, huwag kang matakot, si tatay ay may sakit at gumagamit lamang ng saklay. Binuhat ni Mrs. Cooper si Robert at lumapit kay Elliot. Yakapin ka ni tatay, at bibilihan ka ni tatay ng katas ng prutas, okay? Nang makita ang kapakanan ng fruit puree, at ubiling binitawan ni Robert ang kamay na nakahawak kay Mrs. Cooper. Hinawakan siya ni Elliot sa kanyang mga bisig na amoy ang malagatas na amoy ng kanyang katawan na pag-aari lamang ng isang bata, at nadama ang kapayapaan at kaligayahan sa kanyang puso. Ang kanyang buhay ay tila bumalik sa landas mula sa isang sanggang daan. Bridgedale, pagkatapos ng isang linggong paglalaro, handa na si Ben Schaffer na bumalik sa Ariadne. Bago bumalik sa Ariadne, kailangan niyang bisitahin sina Hayden at Gwen. Nagdala siya ng mga regalo at pumunta sa tirahan ni Hayden, pinindot niya ang doorbell, at ilang saglit, may dumating na nagbukas ng pinto. Si Gwen ang nagbukas ng pinto para sa kanya, Kabanata 1473. Nakasuot ng yoga suit si Gwen at pinagpapawisan, nang makita niya si Ben Schaffer, natigilan siya saglit. Ano? Nakakagulat na makita ako. Mabilis siyang sinulyapan ni Ben Schaffer nang magsalita ito. Pero ang tagal na niya itong hindi nakikita, at pakiramdam niya ay pamayat ng husto si Gwen, at nagbago ang ugali nito. Sira ang access control system sa bahay, napaatras si Gwen para bigyan siya ng paraan. Oh, bakit walang dumating para ayusin? Pumasok si Ben Schaffer sa silid at nagpalit ng sapatos sa pasukan. Gwen, kadalasan walang bumibisita, kung gayon, paano ka magbukas ng pinto kung hindi mo alam na ako iyon? Nagulat si Ben Schaffer sa kanyang mahinang depensa. Alam kong ikaw yon, sinabi sa akin ni Hayden kaninang umaga na pupunta ka ngayon. Naglakad si Gwen sa sala at iniligpit ang yoga mat. Kung ganoon, bakit nagulat ka nang makita mo ako ngayon? Nagpalit si Ben Schaffer ng sapatos at naglakad papunta sa sala para panoorin siyang naglilinis. Dahan-dahang sinabi ni Gwen, hindi ako nagulat na makita ka, natulala ako sa bilis ng iyong pagtanda. The last time I saw you, hindi ko akalain na matanda ka na pala. Bakit ang tagal mo nang hindi nagkita, matanda na more? Ben Schaffer, gaano kaya siya kaiba ngayon sa 3 buwan na nakalipas? Bakit ang pangit magsalita ni Gwen? Sinasadyang magalit si Gwen sa kanya. Bakit hindi ka nagsasalita? Galit ka ba? Nilinis ni Gwen ang sala at nilinggan siya. Hindi ka naman tumitingin sa salamin araw-araw, di ba? Talagang tumatanda ka na. Pagod ka na ba sa trabaho? O makipaglaro sa? Happy na makita ka. Gwen,
Hindi ako masaya na makita kang masaya. Si Ben Schaffer ay naiwang tulala sa kanya, at nawala ang kanyang galit. Galit siyang naglakad papunta sa sofa at umupo, iniba ang usapan, kailan babalik si Hayden. Gwen, 6, 7 o 8 ng gabi. Ben, gabi na. Alas 6 na ba masyado? Binuksan ni Gwen ang kahon ng alahas, at sa loob ay isang kumikinang na pulseres. Isinuot niya ang bracelet, that was not bad. Hindi ba siya elementarya? Ang mga mag-aaral sa elementarya ay umaalis ng paaralan sa alas 5 ng hapon. Si Hayden ay isang ordinaryong mag-aaral sa elementarya ngunit siya ay isang henyo. Panunukso ni Gwen, pupunta ako sa training class para mag-aral ng accounting, hindi ba dapat huli na? Hintayin mo akong kumuha ng pagsusulit. Accountant certificate, baka mas magaling pa ako sa iyo. Naramdaman ni Ben Schaffer ang kanyang mukha na hinagod niya sa lupa. Ben, Gwen, galit na galit ka ba sa akin? Huwag mong biruin ang sarili mo. Hindi ko lang gusto ang iyong SH*T at kailangan kong hilingin kay Avery na sabihin sa akin ang tungkol sa malalaking bagay, hindi ka nahihiya. Si Ben Schaffer ay binugbog niya, walang lakas na lumaban, natalo ng walang laban. 6:30 PM, umuwi si Hayden galing school, tara kain tayo sa labas, treat kita, tumayo si Ben Schaffer mula sa sofa at nakangiting sabi kay Hayden. Walang opinyon si Hayden, kumain na kayo, hindi ako sasama, mahinang sabi ni Gwen. Nang marinig ni Ben Schaffer ang kanyang mga salita, agad siyang sumabog, Gwen, masyado ka bang interesting? Kainan lang yan, at hindi ka pinatay, ganito ba ang target mo sa akin? Namula si Ben Schaffer sa galit, at mabilis na binubuli ang kanyang dibdib. Natigilan sina Gwen at Hayden, Kabanata 1474 nakakabingi ang dagandong ni Ben Schaffer. Noong una ay hindi gaanong natakot si Gwen sa kanya, ngunit nang makita ang galit na tingin nito sa sandaling iyon, biglang nanginig ang kanyang puso. Tito Schaffer, hindi kumakain ng heavy meal ang tiyahin ko tuwing gabi, kumakain lang siya ng prutas sa gabi, sabi ni Hayden, pambasag ng katahimikan. Ben Schaffer, walang imik, napaawang ang sulok ng kanyang bibig, at lalong lumalim ang pamumula ng kanyang mukha, sa wakas, nagsimula ang isang nakakahiyang ubo. Hindi napigilan ni Gwen na matawa, kalimutan mo na, sasamahan kita. Pagkalabas ay sobrang nahiya si Ben Schaffer kaya naman nagpatuloy siya sa paglalakad kasama si Hayden at nagtanong pa tungkol sa pag-aaral ni Hayden. Nainis si Hayden sa pagtatanong nito kaya naglakad na siya papunta sa gilid ni Gwen, kinailangan ni Ben Schaffer na maglakad ng magkatabi sa kanilang dalawa. Gwen, ang payat mo at nag-e-exercise ka ngayon, hindi mo kailangang lampasan ang hapunan, maaari kang kumain ng mas kaunti, sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob si Ben Schaffer para kausapin siya. Gwen, gusto ko rin kumain, pero hindi ako pinayagan ng amo ko, pumunta ka at sabihin mo sa boss ko. Ben, sino ang amo mo? Gwen, manager, sino ang manager mo? Tanong ni Ben Schaffer. Gusto mo ba talagang hanapin siya? Nagtaas ng kilay si Gwen at tinanong siya, ano ang kinalaman mo kung kakain ako ng hapunan o hindi? Ang tanong na ito ay nagpatigil kay Ben Schaffer, mukhang busy talaga siya, pero gusto lang niyang alagaan siya. Hayden, hindi ka ba nag-invest sa kumpanya, ikaw ang big boss behind the scenes, pumunta at sabihin sa ahente na hindi mo mapapanatili ang iyong katawan sa pamamagitan ng pagdidyeta, ito ay hindi malusog. Hayden, wala akong pakialam, bagamat ipinuhunan niya ang pera para buksan ang kumpanya, pananagutan lamang niya ang pag-invest ng pera at wala ng iba. Isa pa, hindi lang kumakain si Gwen sa gabi para makakain siya ng kaunti para sa almusal at tanghalian. Araw-araw pa ring nag-eehersisyo si Gwen na nagpapakitang hindi siya gaanong nagugutom. Pumunta silang tatlo sa isang restaurant at naupo. Pagkatapos mag-order si Ben Schaffer ng isang mesa ng mga pinggan na may menu, umorder siya ng isang bote ng red wine na may labis na interes. Naisip ni Gwen na siya ay medyo mapangahas, are you addicted to alcohol? Gusto mo bang humanap ng ilang taong makakasama mo? Ben, hindi. Iinom ako ng kaunti. Gwen, uminom ka ng kaunti pero naka-order ka ng isang bote. Bakit? Pwede pa ba akong mag-order ng inumin? Hindi ito bar, nahulaan ni Ben Schaffer na maaaring nababalisa si Gwen tungkol sa pera, kaya ipinaliwanag niya, maaari kong dalhin ang bote ng alak sa bahay kung hindi ko ito maubos, at inumin ito kapag gusto kong uminom sa hinaharap. Gwen, hindi ako mahilig uminom. Ben, hindi ka ba nakainom ng maayos noong sinasamahan kita noon? Sigurado ka bang gusto mong talikuran ng lumang account? Napataas ang kilay ni Gwen na may ugali na sasamahan siya ng matandang babae hanggang sa dulo na nagpaakit sa kanya ni Ben Schaffer.
Ibalik mo ang hindi mo maubos inumin, maaari mong dalhin ito upang ibabad ang maaari mong dalhin ito upang ibabad ang iyong mga paa, seryosong sinabi ni Ben Schaffer, siguro maaari itong isterilisado. Gwen, sa tingin ko mas kailangan mo ito, makabili ka pa ng alak, maligo ng alak at gagaling ang buong katawan mo, kailangang isterilisado ang lahat. Ben Schaffer, walang imik, umupo si Hayden sa gilid, nakikinig sa kanilang dalawa na magkalaban, parang nakaupo sa mga pin at karayom, bago kumain, kalahati na ang laman niya. Kabanata 1475 Megasecond State, ito ay isang pakete mula sa iyong driver, inabot ng bodyguard ang surir kay Avery, galing sa Monroeville. Kailangan mo bang buksan ko? Nang hindi na hinintay na magsalita si Avery, ginawa ni Elliot ang unang hakbang at sinabing, I disassemble. Agad na binuwag ng bodyguard ang surir at inilabas ang mga dokumento mula rito. Inalag-alog ng bodyguard ang dokumento at kinuha ito sa harapan niya at inamoy-amoy. Maliban sa amoy ng tinta ng printing paper, walang ibang amoy. Kinuha ni Avery ang dokumento sa bodyguard at sinulyapan ito. Ang resulta ng paternity test na ipinadala ni Rebecca. Sabi ni Avery at inabot ang dokumento kay Elliot. Sinulyapan niya ang pamagat ng dokumento ngayon at pagkatapos ay sa resulta ng pagkakakilanlan. Gaya ng inaasahan niya, ang bata sa sinapupunan ni Rebecca ay kay Elliot talaga. Bagamat pinaghandaan na ito ni Avery, masama pa rin ang loob niya. Hindi niya gustong ibahagi si Elliot sa sinumang babae. Kahit nasa kanya ang puso ni Elliot, may bukol pa rin sa puso niya kapag naiisip niyang may anak sila sa labas. Inilayo ni Avery ang mukha at tumingin sa labas ng bintana. Ayaw niyang makita ang ekspresyon ni Elliot matapos makita ang resulta. Tahimik na binasa ni Elliot ang dokumento, at mahinahong tumingin kay Avery. Avery, gusto kong bumaba para magpahangin. O, kukuha ako ng wheelchair. Si Avery ay humakbang pabalik sa ward at itinulak palabas ang wheelchair. Umupo si Elliot sa wheelchair, at agad na kinuha ng bodyguard ang sakli sa kanya. Ang kabanatang ito ay ibinigay ng Infobug.com, bisitahin ng Infobug. Para sa araw-araw na update, ibinigay ni Elliot ang dokumento sa bodyguard, kunin mo ito at sirain. Sisirain mo para saan? Inagaw ni Avery ang dokumento sa kanyang kamay, itago mo. Bakit itago ito para sa akin? Nagtaas ng mata si Elliot para tignan siya, hindi ba masaya na itago ito para sa sarili ko? Kung ang batang ito ay kahit anong gusto ko sa sarili kong pagkukusa, tiyak na tatalikuran mo ako. Ilabas mo ang iyong galit, inabot ni Avery ang dokumento sa bodyguard, kunin mo at ilagay sa drawer ng ward. Kinuha ng bodyguard ang dokumento at humakbang patungo sa ward. Itinulak ni Avery ang wheelchair at naglakad patungo sa elevator. Kung makikipag-ugnayan siya sa iyo pagkatapos ng kapanganakan ng kanyang anak, pagkatapos ay personal kaming pupunta sa Monroeville at gagawa muli ng paternity test. May ilang ilusyon si Avery sa kanyang puso, paano kung peke ang resulta ng pagsubok? Hindi na kailangang alagaan siya, malamig na sabi ni Elliot, akin man ang bata o hindi, huwag mo siyang pakialaman. Napakalupit mo ba? Tiningnan ni Avery ang kanyang profile na may komplikadong mood, sinabi ko na hindi ang mga bata ang gusto ko, at wala akong pananagutan sa kanila, pinipilit niyang manganak, at iyon ang kanyang negosyo. Malamig at malinaw ang tono ni Elliot, unti-unting naglaho ang kalungkutan sa kanyang puso. Pamilya Brook, lumapit si Shay kay Wesley, at nagkataong nasa bahay ang mga magulang ni Wesley. Nakita sila ni Shay, medyo nagulat at nahihiya, nang tawagan niya si Wesley. Hindi sinabi ni Wesley na nasa bahay ang kanyang mga magulang. Shay, ang payat mo ngayon, marami kang pinaghirapan, sabi ni Sandra. Pumunta siya sa kusina para punuin ang isang mangkok ng sopas at ibinigay sa kanya. Ito ang nilaga ko para kay Wesley sa umaga. Ito ang paborito niyang sopas. Agad na kinuha ni Shay ang kutsara at humigop. Kita, ang sarap. Pagkatapos magsalita ay mabilis na ininom ni Shay ang sabaw.